Yun ang sabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Eh, tinuri kita parang ano ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikitapin mo pa ako. Tinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya, tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko. Tatanggapin yung inoffer niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya, napaka-laking tanga naman niya. May bagong potential witness sa missing sa Buneros case. Isang opisyal daw ng Kalamba na tinangka umanong kumbahin ni Atong Ang noong 2021. Yes po. Gano'ng kataas, Council? Meron pong Police Colonel, full pledge, isang Lieutenant Colonel, at mga kapitan po. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper. So, kayo po ba ay tatayunis dito laban dito sa mga pulis na sinasabi nyo involved dito sa kaso ng mga missing sa Buneros? Yes ma'am. Napagkatabi po rin ang tayo ng kami sa karapatan. Ngayon ba nga po sa paglalasyon po ni Popoy, magkaroon na po ng data. Ibalik ko na ang mahal namin sa buhay! Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga malilit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Yun na kung sino yung tinutukoy ko. O si A. Question kung sino-sino nilalabas sila, hindi ba sila Kumusta? Welcome. At ito nga yung Corporal Brindel Talibong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Patuloy nating tinututukan itong issue kaugnay sa missing sa Buneros. No, may katanungan tayo dyan. Ang katanungan natin, yes or no lang yan. Pabor ba kayo na, di ba kahapon, na pakinggan ninyo ang legal opinion sa isang abogado, mahina daw ang ebidensya ni alias Totoy kaugnay sa missing sa Bungero. Yes or no? Pabor ba kayo? Okay. May bagong testigo mga kapatid, pero yung ilang bahagi sa kanyang pahayag na masilan, tinanggal natin dahil napakasilan sa naturang pahayag. Sa interview ito, ni Pinky Wave. Ito. Tingin ko po ma'am. Pero bago dyan, ito pala ang video nila ni alias Totoy, Dondon Patidungan, nung kasama pa sila ni Atong ang kanyang boss, sa isinagawang Senate hearing noon. So sino kayo na nagsinungaling? At saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Ni minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Mamaya, tuloy natin yan ang video sa Senate hearing. No, sa Senate hearing, kung saan clever na clever pa si
alias Totoy, Dondon Patidungan, kaugnay sa mga pangyayari. Dahil sila'y magkaisa pa. Di pa siya kumakalas ni Atong Ang. Okay. Ito ang interview, yung masila na bahagi tinanggal ko lang, di ko parinig. Tingin ko po ma'am, ang nangyari dyan, lovely cabinet. Sabi po nila ako sa HPP para sa reward money, tapos hindi sila matatanggap sa organisasyon. So, dito, mapansin ninyo na iniugnay ang, ayon sa konsyel na ito, ang war on drugs at ang missing sa Bungeros, no? At siya ay naging nasa talaan. Makakausap po natin ngayon Calamba City Councilor Arvin Mangiat. Councilor Arvin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi po. Lang po, noong 2021, ang sabi ninyo, pauwi kayo, 1 a.m. at meron dalawang Fortuner at dalawang motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. Ano po nangyari? Kayo how were you able to escape that? Marami nga po nagtaka kung bakit po ako nabuhay. Time na yun. June 29 po yun, 2021. Yung mga tao na po, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil automatic lock po yung sasakyan po ng total na rin po. Marami po nagtaka. Pag bukas po nila ng pinto, bigla po ako lumabas at diretso. Galos na po mula po sa dito sa sasakyan. Wala po yung tumama. At May nasundan na rin po. Opo. Nung nakaraan pong 2008, nagtangka na rin po sa akin na rin pong tumama. Mhm. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyo, sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi nyo wala kayong driver. Yung pong mga bystander na po, Ay. yung mga taong sumaklolo po sa akin na nagbukas na po ng sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga people. Bulletproof, I assume, yung sasakyan, sir. Hindi po ma'am, total wreck po yung sasakyan. Nakikita niyo po yan ma'am sa nung interview po ako sa GMA. Opo. Opo. At Dahil obviously, may police report po nito nung June, nung 2021, maybe a day after. ang totoo niyan ma'am, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka, after 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation. Yung pong So, di na blatter ang pangyayari. nagreklamo na ako sa DILG. Noong Kaya ano nagreklamo po? po kayo saan, sir? Sa DILG po, nagpadala na po ako ng letter noon kasi barangay captain niya po ako na tapos wala pong nangyaring proper investigation. So nag-letter po ako sa DILG. Tsaka lang po nagkaroon ng investigation yung R7 and combined po ng PNP Calamba. After 31 days ma'am. Kaya po malaki ang suspecha ko na talagang mga pulis. Nung panahon na yun ma'am, ang mga patayan naman nangyayari dito sa atin ng panahon po ng mga high value target eh. Kaya po nasa isip ko noon, nilagay din po nila ako sa high value target ng PNP. Dahil, Pero bakit po kayo high value target? hindi ko po alam ma'am kung bakit nila ako nailagay sa high value target. May nakapag-inform lang po sa akin na mga pulis din, na mga kaibigan ko po kasi dati rin po akong pulis. Mhm. Dati kayong police, naging barangay captain at ngayon councilor. At ang sinasabi nyo nga, medyo malaking palaisipan sa inyo, bakit hindi nagkaroon ng mas musing investigasyon after that? Yes po ma'am, sa kabila po noon, nung maging city councilor na po ako, tuwing lalapit na po yung anniversary ng taon-taon po ako nagpapadala ng email sa Office of the President sa Malacanang, sa DILG, sa NBI, sa NAPOLCOM, kay RD, sa aming pong PD. And wala po silang naging masyadong action. Ang nagkameron lang po yung report ang DILG. Ito na nga po yung cross-matching. Nag-request na po ako ng cross-matching. Yun nga po, meron pong dalawang team din po rito. Yung si Police Captain Jeronimo, saka si ex-Police Chavez, Edwin Chavez. Noong February 27, 2021 po siya. Saka po ito si Police Captain Christopher Jeronimo noong March 16, 2020. Mabas, anong kinalabasan? Nag-match po, ibig sabihin yung pong baril na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung baril na ginamit po sa akin.
At kanino po, natuntun ho ba kung sino ang pagmamayari ng baril na ito na nag-match po sa inyong tatlo? Wala pong napangalanan kung kanino po yung may-ari. Pero yung pong dalawang pulis ay nasa HBT rin po ng panahon na yun. Ay nasaan, sir? High value target din po ng Okay. PNP. Babalikan ko lang po ulit yung tanong ko. Ano ho ang iyong teorya at bakit kayo high value target? Wala po akong idea mo kung bakit nila ako nilagay sa HBT kasi ang alam ko noon, ma'am, marami pong nailalagay sa HBT kahit wala naman pong kinalaman sa drugs, nilalagay nila para po pagkakitaan po ng mga tuwaling pulis po natin. Sila po I see. nagpapakita ng pangalan. Para Aha. po yung mga So may mga nangingikil sa inyo. Ganun mo ba? Noong una po, ma'am, meron po May nag-communicate sa kanya para matanggal ang kaniyang pangalan sa listahan ng high value. Magbigay daw pero binabaliwala niya yan. tumawag, tatanggalin daw yung pangalan ko sa HBT. Hindi naman po ako pumatol dahil unang wala naman akong pambayad sa kanila. Okay. Pero involved ho kayo sa Isabong. Nag-online po ako, master agent po. At kapag master agent, para po sa kaalaman ng mga nanonood, ano ho ba ang trabaho ng master agent? Ano po yung finances na nakapaloob dito? Ano po yung kino-cover ng isang master diyan po sa Isabong? Meron po kaming pwesto na pinabibisita po sa Pitmaster. So, aprobahan po nila yung pwesto namin. So, doon po nagkakameron ng isang malaking screen. Napapanood po ng mga magsasabong yung mga pinalalabas po sa Manila Arena. So, doon po nagkakaroon ng tayaan. Meron pong computer doon, meron at wala. Doon po namimili yung mga tao kung saan nila gusto tumaya. So, yun po yung, doon po kami nagpapaload sa Pitmaster para maloadan po kami. Para yun po yung itinataya po ng mga mananabong po namin dito sa area po namin. Yung mga parokyano po namin na mananabong. At marami pong parakyano nanonood at nagbebet, sumusugal. Kaya po, yung pong mga, syempre yung regular na sabong po noon sa loob lang ng sabungan nangyayari. So pagdating po ng mga hapon o gabi na, wala na po yung regular na sabong dito sa aming sabungan. So doon po sila nagbebet na nanonood na po doon sa big screen. Opo. Ganito na lang po, Counselor. Meron ho ba kayong naging problema dahil sa inyong involvement sa Isabong, sa inyong pagkalam? Meron ho Wala bang po. naging banta dahil kayo po ay involved sa Isabong? Wala naman, ma'am, kasi nung panahon na yun, pagkakatanda ko po, wala po akong naging utang o naging balanse po sa Pitmaster. Ang nagkameron po ng isang usapin dyan lang, ma'am, nung meron pong isang taga rito sa amin na nanyope at nagkataon po na yun na inaanak ko po sa kasal. So doon po nadawit lang yung pangalan ko dahil humihingi po sa akin ng tulong itong inaanak ko, natulungan daw namin siya. Yung panyupi, term nila, pandaraya sa sugal yon. At nasabit nga daw siya kay, dyan sa Pitmaster. At sino ang pitmaster? Yung pong mga namamahala po sa Pitmaster, ma'am. Sila po yun. Yung binanggit po ni Alice Totoy. Pakibanggit po, Counselor. Yung binanggit po kanina ni Alice Totoy si Mr. Atong Angko. Siya po nagbanggit po. Totoo po yan. Ano pa ho yung sa palagay ninyo? Meron ho ba kayong first-hand knowledge dito sa sinasabi ni alias Totoy, Counselor? Bali nung po kasing medyo hindi naman po kadilingan nun. So, bilang isang pulis po, kilala ko rin naman po halos na po ng pulis dito sa Laguna. Nakikita-kita po kami. Kaya yung iba po doon, talagang namukhaan ko po yung iba. So, ang nangyari nga po noon, nag-request din po ako nun sa Crime Lab, sa SOCO, ng mga legal operation po, ng mga intel operative namin dito, para mag-cross-matching din po. So, wala po pong report yun kung meron pong nag-match. Kasi ang ano ko po noon, mapangalanan kung sino yung mga gumagamit po ng baril na yan. Ginagamit ng mga ambush. Kaya po nag-request nga po ako ng mga legal na operation po ng mga operatibo po namin dito. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyo? Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pong report po nung R7, yung pong investigation po ng Region 4A, at saka po ng PNP Calamba, ay wala pong pumirma na higher officer. Kaya po ako nagtataka, ba't wala pong pumirma? Kaya hindi po nila may labas yung report.
So siguro po yung mga dapat na pipirma doon, siguro po siyang may kinalaman kung bakit po hindi nila nilabas yung report. At after 1 days po bago sila nagpa-imbestiga. Kilala niyo ho ba si Mr. Atong Ang? Yes po. Actually, nakakarating po ako sa farm niya, sa Sinuluan. Okay. And ito pong sinasabi ni alias Totoy na allegedly si Mr. Atong Ang daw ang mastermind dito sa missing sa Bungeros. Is there anything that you know about this? Meron ho ba kayong maibabahagi hinggil dito sa sinasabi ni alias Totoy? Because I think he's appealing to you na maging testigo din. Actually, ma'am, wala po akong knowledge talaga dyan sa mga nawawalang magsasabong o kung sino man po ang mastermind. Pero yung mga gumagawa po dyan po mayroon po mga nagbubulong sa akin kung galing din po ako sa Intel Operatives na sila po yung mga nandudukot sa mga nawawalang Ano po ito? Mga pulis? Yes po, ma'am. Okay. Ito po, Yung suspect ko talaga sila rin. so yung sinasabi niyong posibleng involved sa pagkawala ng mga missing sa Bungero at tempo sa inyo ay is the same group of policemen. Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Counselor, yung rango? Meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mhm. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper venue na lang po, ma'am. So, kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi niyong involved dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros? Yes, ma'am. 4 na taon ko po inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po nga po sa deklarasyon po ni Totoy o ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. At kailan ang meeting niyo with Secretary Boying Remulla, Counselor? Ina-arrange ko lang po sa attorney ko po para po pag-arap ko po doon kasama ko na rin po ng aking mga abogado. Pero lilinawin ko lang po no, bago tayo magtapos, ang inyong alam, as far as you know, are policemen. Hindi niyo po isinasama si Mr. Atong Ang. Wala ho kayong personal knowledge. Kinaklaro ko lang po. Yes, ma'am. Wala po akong personal knowledge, pero kung ano man po yung lumabas sa investigasyon po ng ating PNP, malaki po ang tiwala ko sa ating Chief PNP, kay General Torre, at sa ating pong SOJ, kay Sir Remulla, na magkakameron po ito ng malinis at tapat na investigasyon dito sa Laguna. Mga nilagay po nila sa high value target. Ang tingin ko po ang nangyari dyan, doble kabig eh. Nilagay po nila ako sa HBT para sa reward money, tapos meron din silang matatanggap sa online sabong. Maraming salamat po sa inyong oras. Kalamba, City Councilor Arvin Mangian. Okay, yun ang lumabas na bagong testigo, pero wala siyang personal knowledge daw na kaugnay kay Atong Ang. At nagdepende lang sa isasagawang investigasyon sa mga otoridad, lalo na sa pamanguna ni Police ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.